Sa hairpin sa dulo ng high-speed section, napansin ni Sean na bumagsak sa pwesto si Kinote kahit nasa third place siya noong simula ng karera. Ipinaliwanag naman ng kanyang staff na may problema ang GT86 sa gearbox. Pero hindi makapaniwala si Sean dahil sina Ogata at Okayama mismo ang naghanda ng kotse, kaya imposibleng simpleng pagkakamali lang ang dahilan nito. Sa unahan, patuloy namang naglalaban sina Michael at Soatari para sa unang pwesto. Nang malaman ni Soatari na nasa 7th place na si Kinata, napagdesisyonan niyang baguhin ang kanyang plano at harapin si Michael ng mag-isa. Sa likuran naman, iniisip ni Kato na hindi siya pwedeng magpahuli ng sobra sa mga nasa unahan. Gayunpaman, kailangan din niyang ingatan ang kondisyon ng kanyang mga gulong dahil kakailanganin niya ang buong grip nito sa mas mabilis na bahagi ng track mamaya. Kasabay nito, napansin ni Daigo na nakadikit na sa kanya si Takuya gamit ang bago nitong M4. Pero wala siyang balak magbigay daan dahil alam niyang malaking bentahe ang lapad ng kanyang Hurricane sa makikitid na kalsada ng peninsula. Mas matindi naman ang laban sa likuran kung saan magkasunod na tumatakbo ang GT86 at Supra para sa 7th place. Napansin ni Senna na gumagamit si Kinote ng left foot braking para mabawi ang kakulangan ng torque na dulot ng problema sa gearbox. Ayon kay Senna, ginagawa ito ni Kinote upang mapanatiling mataas ang turbo boost habang hindi nawawala ang kanyang bilis. Kahit bihira na itong makita sa modernong mga sasakyan, nagagawa pa rin ito ni Kinote sa isang napakahirap na street course kaya lalong humanga si Senna sa kanyang kakayahan. Habang binabaybay ng mga driver ang Peninsula section, ipinakita ng commentators ang ilang sikat na landmark sa paligid ng Sagami Bay. Isa na rito ang Kifon Shrine habang rumaragasa naman sa ibaba nito sina Michael, Soatari, at Kato. Samantala, papasok na sa uphill section ng GT86 at Supra. Habang nag-aalala si Ogata sa pagbagsak ng bilis ni Kinata, napaisip naman si Okayama kung tama ba ang naging direksyon ng kanilang upgrades. Naisip niyang kung paddle shift car ang gamit ni Kinata, baka nakikipaglaban pa rin ito sa unahan kasama nina Michael at Soatari sa kabila ng kanyang injury. Pagdating sa unbalanced corner, inutusan ni Yukihiro si Senna na lampasan na ang GT86. Ngunit mas interesado si Senna na obserbahan muna ang pagmamaneho ni Kinata. Nang banggitin ni Yukihiro na magagalit si Keisuke kapag hindi siya umabante, saka lamang siya kumilos. Pagsapit ng T-point corner, matagumpay na nalampasan ng Supra ang GT86. Nagulat si Tinoka sa naging resulta ng laban, ngunit ayon kay Mr. Wataru, kahanga-hanga pa rin ang ipinapakita ni Kinata dahil nagagawa nitong makibagay sa problema ng kanyang sasakyan. Dahil dito, napunta ang usapan kay Takumi. Ikinwento ni Mr. Wataru kung paano nagsimula ang rally career ni Takumi. Marami raw ang nagsasabing malas ito dahil sa aksidenteng nagtapos sa kanyang pag-akyat sa World Rally Championship. Ngunit para kay Mr. Wataru, hindi iyon ang tamang paraan para sukatin ang tagumpay ng isang tao. Ayon sa kanya, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa prosesong dinaanan para maabot ang pangarap at hindi lamang sa resulta. Ikinwento rin niya kung paano lumipad si Takumi papuntang UK noong bata pa ito kahit walang pera, koneksyon, at halos hindi marunong magsalita ng Ingles. Dumaan ito sa napakaraming pagsubok at kabiguan pero hindi kailanman sumuko sa kanyang pangarap. Dagdag pa niya, si Takumi ang isa sa pinakamahuhusay na driver na nakilala niya at ang kanyang pinakamatinding karibal. Ibinunyag din niyang maayos ang kalagayan nito at nagpakasal pa noong nakaraang taon. Dahil dito, nagulat ang maraming manunood ng livestream. Habang pinag-uusapan si Takumi, nagsimula na ang ikatlong lap ng karera. Sa puntong ito, nakikipaglaban na ang GT86 kay Kazuhiro para sa ikasyam na pwesto. Sa Midnight Straight naman, matinding laban ang namamagitan kina Senna at Takuya. Paglapit nila sa Oruge, sinubukan ni Senna na gayahin ang high-speed technique ni Kinata. Halos sumayad siya sa pader ngunit nagtagumpay siyang malampasan si Takuya at makuha ang mas mataas na pwesto. Pinuri ni Tinoka ang mabilis na pag-angat ni Senna habang patuloy namang nagrereklamo si Ogata dahil alam niyang kung wala lamang injury si Kinata, malamang ay nakikipaglaban pa rin ito sa mga nangunguna. Sa kabilang bahagi ng track, patuloy ang laban ng GT86 at NSX. Maging si Kazuhiro ay namangha sa bilis ni Kinata sa Oruge. Ipinaliwanag naman ni Mr. Wataru na isa ito sa pinakaayawang bahagi ng course dahil sa kombinasyon ng matinding kurbada at napakataas na bilis. Hindi nagtagal at nagawa ni Kazuhiro na lampasan ang GT86 bago ang bridge section. Dahil dito, bumagsak si Kinata sa ikasyam na pwesto. Sa bahay ng pamilya Saionji, tahimik na pinapanood ni Mr. Saionji ang live broadcast. Habang inoobserbahan niya ang takbo ng karera, napaisip siya kung posibleng nasaktan si Kinata habang inililigtas si Ren noong nakaraang araw. Sa track naman, mabilis na papalapit si Yodai gamit ang kanyang R8. Ayon sa kanya, kung mas malaki sana ang makina ng GT86, maaaring natatakpan nito ang problema sa mababang torque. Ngunit dahil maliit lamang ang makina nito, mas ramdam ang epekto ng aberya. Habang nasa unahan, patuloy pa ring hinahabol ni Soatari si Michael. Naniniwala ang commentators na may
Nakatagong alas si Soatari para makabawi sa kanyang nakaraang pagkatalo. Lumipat naman ang kamera sa laban nina Daigo at Sena para sa ika-5 pwesto. Habang nag-iingat si Daigo sa mga agresibong galaw ng rookie driver, patuloy namang nilalabanan ni Kanata ang sakit na kanyang nararamdaman para hindi siya malampasan ni Yuday. Habang tumatagal ang karera, unti-unting bumabalik ang dating fighting spirit ni Kanata. Matapos mawala ang kanyang ina, nawalan siya ng direksyon at pansamantalang lumayo sa mundo ng karera. Ngunit ngayon, tila muling nagigising ang apoy na matagal niyang itinago. Sa forest section, gumawa ng matinding atake si Sena. Sa halip na sundan ang karaniwang ruta, pinili niya ang mas bihirang daan sa third fort. Pagdating sa Three Stones Corner, matagumpay niyang nalampasan si Daigo at inagaw ang ika-5 pwesto. Kasabay nito, nagpapatuloy naman ang bakbakan ng GT86 at R8. Habang papalapit sila sa T-Point Corner, isang misteryosong kumikislap na orb ang biglang lumitaw at tila dumiretso sa direksyon ng GT86. Sinubukan ni Yuday na lampasan si Kanata, ngunit biglang bumilis ang GT86. Nagulat sina Ogata at Okayama sa biglaang pagbabago. Ayon kay Okayama, tila nagawa ni Kanata na muling maipasok ang second gear. Nang tanungin siya ni Ogata, sinabi ni Kanata na kusa lamang itong nangyari at tila nawawala rin ang sakit na matagal niyang dinadala. Habang umaakyat sila sa residential section, napansin ni Kanata ang kakaibang pakiramdam na para bang may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ito, ngunit pakiramdam niya ay unti-unti nitong pinapawi ang kanyang nararamdamang sakit. Pagdaan sa 180-degree corner, sinabi ni Kanata na handa na siyang lumaban muli. Pinayuhan siya ni Ogata na manatili na lamang sa kasalukuyang pwesto upang hindi lumala ang kanyang injury. Ngunit tumanggi si Kanata. Ayon sa kanya, hindi siya magiging kontento hanggat hindi niya nalalampasan muli ang lahat ng mga driver na overtake sa kanya. Nagulat si Ogata sa kanyang sagot at napansing bumabalik na ang dating matapang at mapusok na personalidad ni Kanata. Samantala, labis namang nadismaya si Yuday dahil muli na namang nabigo ang kanyang plano na lampasan ang GT86. Sa start-finish line, pumasok na si Michael at si Soatari sa lap 4 ng magkasunod. Susunod naman si Kaito, at napansin ni Tanaka na parang mas malakas ang tunog ng Ferrari engine nito. Kasunod nila sina Ishigami at Sena, at ayon kay Tanaka ito na ang labanan ng rookie at ng reigning champion. Habang binabanggit niya ang mga kasunod na racer, bigla siyang nagulat dahil nakadikit na kasi si Kanata sa tail lights ng NSX, kahit kanina lang ay 7 segundo ang agwat nila. Habang pinapanood ni Ren si Kanata na pumapasok sa lap 4, naisip niya kung gaano siya kalapit ngayon sa tunay na race course at kung gaano kahirap para sa mga driver na dumaan ng tama sa makitid na toll booth. Bumalik tayo sa laban. Nakadikit na si Kanata sa likod ng NSX habang lumalabas sila sa unang tunnel. Nagtataka si Kazuhiro kung bakit wala na ang transmission issue niya. Sa susunod na kanto, biglang sumugal si Kanata at pumasok sa loob. Nagulat si Kazuhiro dahil kahit labis na mabilis ang pasok ng 86, hindi ito lumabas sa daan. Para bang nagbabago ang batas ng physics para lang kay Kanata. At sa pagpasok nila sa Midnight Straight, nakuha na niya ang posisyon mula sa NSX. Sa gawin naman ni Takuya, binalaan siya ng kanyang booth representative na bantayan si Kanata. Nagulat si Takuya dahil akala niya may transmission problem ang 86. Hindi alam ng rep niya kung ano ang nangyari pero isa lang ang utos, pigilan si Kanata dahil parang apoy na bola na ang paglapit nito sa kanyang M4. Sabay-sabay silang lumabas ng Midnight Straight patungong Eau Rouge. Sa Eau Rouge, nakaabang na si Kanata sa tabi ni Takuya at muli, sa labas ng kanto, nilampasan niya ito. Kahit nakikita mong nagsislide ang 86, hindi ito nawala ng kontrol at maayos na lumabas si Kanata sa kanto. Pamwesto na siya sa ika-7. Si Kazuhiro naman na nasa ika-9 na ngayon ay umaasang hindi matroma si Takuya kay Kanata tulad ng nangyari sa kanya noong unang laban. Babalik tayo sa ika-11 na grupo na nasa black and white section na. Inihanda ni Sean ang overtake laban kina Kokero at Nozomi ayon sa tagubili ng kanyang booth representative. Sa kanto bago ang ikalawang tunnel, pinabagal niya ang pasok para mas maaga siyang makapagbukas ng throttle sa labas at naunahan niya ang mga Shiba siblings sa loob ng tunnel. Sa Eau Rouge nagkaroon pa ng break battle sina Sean at Kokero at nanalo si Sean. Lumayo na siya sa ika-11 at nagalak si Kyoko habang ina-update ang leaderboard. Sa 180-degree U-turn naman, napansin ni Tanaka na nakaka-shift na ng first hanggang second gear si Kanata, isang bagay na hindi niya nagagawa sa nakaraang mga laps. Wala na rin kasi ang sakit sa kanyang siko. Hinula ni Ogata na dahil ito sa endorphin pero nagduda si Okayama. Hindi naman kaya ng endorphin na ganap na tanggalin ang sakit. Para sa kanya kung ganap na nawala ang sakit ng ganoon kabilis, posibleng nasa mapanganib na estado na ang katawan ni Kanata, ngunit inaasahan niyang hindi iyon ang kaso dito. Sa gawin naman ni Sena, nasa likod pa rin siya ni Ishigami sa ika-4 na posisyon. Kahit akala niya na ang kanyang Toyota GR Supra na ito ni Matsumoto ay hindi na malalampasan, hindi pa rin siya makalamang sa Porsche pagdating sa traction.
Kailangan niyang humanap ng pagkakataon sa Peninsula section. Naabutan na ni Kato sina Soatari at Michael. Naisip ni Soatari na dahil labis na nagdepensa si Michael, pwede siyang makipagtulungan kay Kato para atakihin ito. Sa Peninsula section naman, patuloy na naghahanap ng butas si Senna laban sa GT3 ni Ishigami ngunit mas magaling ang Porsche pagdating sa traction at braking. Sa likod, naabutan na rin ni Kenote si Daigo. Nagulat si Daigo na nakabalik ang 86 sa kanyang likod. Kampante pa rin siya dahil akala niya ang malawak na katawan ng Lamborghini niya ay magiging hadlang sa Peninsula. Pero sa susunod na kanto, pumasok si Kenote sa labas at sa susunod na kanto naman, sa loob na, at lumampas na siya. Ika-6 na siya ngayon. Tinanong ni Tanaka si Mr. Wataru kung paano nagawa iyon. Sabi ni Mr. Wataru, kapag pumasok ang isang driver sa kanto lumilikha siya ng espasyo sa labas at iyon ang pinuntahan ni Kanata. Sabi pa niya, kahit Britano si Kanata parang isang Japanese samurai siyang nag-aral ng kanyang sining ng maraming taon. Sa taas ng forest section, sinubukan ni Senna na lampasan ang GT3 ni Ishigami gamit ang kaliwang lane sa ikatlong fort ngunit mabilis na naharang ni Ishigami. Ipinaliwanag ni Mr. Wataru na dahil nasa likod ang engine ng GT3 mas mabigat ito sa hulihan kaya mas epektibo siya sa pagharang sa ilalim ng brakean. Mahirap na aralin ito para sa rookie. Habang nagkakarera, biglang dumating ang GT86 sa likod nila ng napakabilis kaya nahabol agad ang grupo sa 4th place. Nabalitaan ni Senna mula kay Yukihiro sa radyo na mag-ingat sa GT86 sa likod niya. Nagulat si Senna na nakahabol pala si Kanata. Habang tumatakbo sila sa seawall section, sinabi ni Senna na pwede muna maghintay ang Porsche dahil ang pakay niya talaga ay labanan si Kenote Katigira ng mag-isa. Samantala, sa Shibukawa, nanunood ng live na karera ang tatlong dating miyembro ng Speedstars na sina Atsuki, Kenji, at Aitani sa isang gas station. Sinabi ni Atsuki na hindi niya inakala na maglalaban agad ang dalawang apprentice ng Project D ng ganoong kabilis. Tinanong ni Kenji si Atsuki kung kanino ito kakampi, kay Kenote ba o kay Senna. Sinabi ni Atsuki na dahil matalik niyang kaibigan si Takumi, kahit taga Shibukawa si Senna, mas kakampi siya sa kalaban nito. Sa Manazuru, dumaan ang grupo sa 4th place sa Aoi Corner papunta sa uphill section. Nagulat si Tanaka na nakakasabay ang GT86 sa mas malalakas na kotse dahil maayos na ang sira sa gearbox nito. Pero para kay Mr. Wataru, hindi ito gulat dahil si Kanata ang may hawak ng pinakamabilis na oras sa Peninsula section. Habang umaakyat ang tatlong kotse, proud si Ishigami na ang pag-una niya sa dalawang rookies ay pinapalabas sa buong mundo, at sinabing dapat niyang ipakita ang galing dahil siya ang champion sa loob ng 2 taon. Papalapit sila sa unbalanced corner, at sinabihan ni Tanaka ang mga manunood na bantayan ang three-way battle na ito. Sa downhill section, sinimulan ng GT86 na unahan ang Toyota GR Supra sa labas ng likuran. Nagulat si Senna dahil naniwala siyang walang sapat na daan para makalagpas. Nagawa ng GT86 na lagpasan ng Toyota GR Supra sa susunod na hairpin kaya nawala ng sasabihin si Tanaka sa galing ng pag-overtake ni Kanata. Sa opisina ng TK Mach Corporation sa Yokohama, nanunood sina Kenta at Keisuke. Nagulat si Kenta na nalagpasan agad si Senna. Sinabi ni Keisuke na hindi talaga matatalo ni Senna si Kenote sa unang subok dahil kulang pa ito sa karanasan, pero ang lakas ni Senna ay ang kakayahang matuto agad ng mga bagong teknik. Tinanong ni Kenta kung sinabi ba ni Keisuke ang kahinaan ni Kenote, pero sinabi ni Keisuke na hindi dahil dapat si Senna mismo ang makatuklas nito. Naisip ni Kenta na nagiging katulad na si Keisuke ng kuya nitong si Reisop. Bumalik sa Manazuru, lumabas ang tatlong kotse sa T-Point Corner. Nag-isip si Senna kung natalo ba siya kay Kenote sa kanilang Gunma Pride. Naniwala naman si Ishigami na kaya niyang harangan ang GT86 sa Peninsula section, pero hindi niya alam ang gagawing trick nito pagpasok sa mabilis na inland section. Nag-iisip din si Senna kung paano malalagpasan ni Kenote ang Porsche upang makakuha siya ng teknik. Dumaan sila sa City Hall Corner, at nag-isip si Tanaka kung kaya bang panatilihin ni Ishigami ang 4th place. Sinabi ni Mr. Wataru na hindi mo talaga mahuhulaan si Kenote at binibigyan nito ng pressure si Ishigami. Sa pangalawang 180-degree corner, biglang pumasok ang GT86 sa loob ng Porsche GT3, tinamaan ang umbok at lumipad sa hangin habang nilalagpasan si Ishigami. Ipinaliwanag ni Mr. Wataru na ginamit ni Kenote ang kahinaan ng European supercars na mababa ang ilalim sa lupa. Sa likuran na iyon, may malaking taas at baba ang daan kaya imposibleng makuha ang pinakamaikling linya kung sobrang baba ng kotse mo, ngunit ang GT86 ay mas mataas ng kaunti sa Porsche GT3 ni Ishigami kaya nagawa niya ito. Nagtaka si Tanaka kung ayos lang ba ang kotse dahil may mga kislap ng apoy, pero sinabi ni Mr. Wataru na hindi ito malaking problema. Sa silid ng mga tagapagsalita, nagulat si Ogata sa kung gaano kabangges magkarera si Kenote ngayong araw. Samantala, pumasok na ang leading group sa huling lap ng karera kung saan nangunguna pa rin si Michael, kasunod sina Soatari at Kato.
Sa likuran naman nila ay may 6 na segundo ang agwat pero mabilis na itong binabawasan ngayon ni Kanata. Pagdating nila sa black and white section, nagulat si Kato nang biglang magbigay ng espasyo si Soatari sa kaliwa para makapag-overtake siya. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad niyang inagaw ang pangalawang pwesto sa karera. Pero doon pa lang pala nagsisimula ang tunay na plano ni Soatari. Napansin ni Michael na sinadya nitong mag-iwan ng space para makapag-slipstream siya kay Kato. Dahil sa napakatalinong maniobrang iyon, nalagpasan agad si Michael ng dalawang kotse paglabas nila ng tunnel. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, patuloy namang humahabol si Kenote sa likod at unti-unti na niyang binabawasan ang agwat sa leading group. Sa likuran naman nila, pinapanatili pa rin ni Ishigami ang kanyang pwesto laban sa mga kalaban. Ngunit biglang ipinakita ni Sena ang kanyang pambihirang talento nang gayahin niya ang signature move ni Kenote upang matagumpay na malampasan si Ishigami. Maging si Mr. Wataru ay labis na namangha sa pambihirang galaw na kanyang ginawa. Ilang beses pa lang niya itong nakita sa buong buhay niya, pero nagawa agad ito ni Sena ng halos perpekto, na isang napakahirap na teknik para sa sinong driver. Gayunpaman, mabilis ding napansin ni Sena na kahit ibabad pa niya ang throttle, hindi pa rin niya kayang makipagsabayan sa pambihirang bilis ni Kanata. Pagsapit nila sa peninsula section, sinabi ni Mr. Wataru na kung mapapanatili ni Kato ang kanyang pwesto hanggang sa dulo ng bahaging iyon, malaki ang tsansa niyang manalo ngayon. Pero agad din niyang binawi ang kanyang sinabi dahil hindi naman magiging madali ang laban na ito. Ang mga driver na nasa likuran ni Kato ay pawang mga nagdomina na sa mga nakaraang karera ng MFG. Samantala, nagtataka naman si Michael kung bakit hindi pa ino-overtake ni Soatari si Kato, gayong sa tingin niya ay kaya naman niya itong gawin sa kahit anong oras. Pagsapit ng leading group sa downhill section, doon na tuluyang umatake si Soatari sa unahan. Pumasok siya sa inside line at bahagyang binangga ang kotse ni Kato upang mabawasan ang bilis nito. Dahil sa agresibong galaw na iyon, matagumpay niyang nalampasan ang Ferrari at inagaw ang unang pwesto. Hindi rin nagpatumpik-tampik si Michael sa kanyang likuran. Agad niyang inilapit ang kanyang Cayman kay Kato at bahagya rin itong binangga habang umaarangkada. Kaya naman hindi agad nakapag-accelerate ang Ferrari, at nasamantala ni Michael ang pagkakataon upang maagaw ang pangalawang pwesto. Hindi naman basta sumuko si Kato sa kanyang pwesto. Sinubukan niyang umatake muli sa outside line para mabawi ang kanyang posisyon, pero nabigo siya at napilitang manatili na lang sa ikatlong pwesto. Napaisip na lang siya kung gaano katindi at kakatakot ang dalawang driver na nasa kanyang unahan. Ngunit habang iniisip niya iyon, bigla siyang ginulat ng GT86 ni Kanata. Sa napakakitid na bahagi ng kalsada, dumaikit ito sa kanyang Ferrari at matagumpay siyang nalampasan sa gitna mismo ng isang kurbada. Samantala, sa likuran ay nagpapatuloy pa rin ang matinding laban ng GTR ni Sean at ng Audi R8 ni Hyundai para sa ika-9 na pwesto. Pagbalik sa leading group, sinimulan na rin ni Kanata ang kanyang matinding pag-atake. Ginamit niya ang gutter para lampasan si Michael ng halos walang kahirap-hirap, na isang maniobrang ikinagulat ng lahat ng nanunood sa screen. Dahil dito, napatanong si Tanaka kung ano ba talaga ang pambihirang paraan na ginawa ni Kanata. Ipinaliwanag naman ni Mr. Wataru na ang ginamit nito ay ang gutter run technique kung saan sinasamantala ng driver ang pagkakaiba ng taas ng kalsada at ng gutter upang mapanatili ang mataas na bilis sa pagliko. Matagal na niyang hindi nakikita ang teknik na iyon, kaya naman nakaramdam siya ng matinding nostalgia nang masaksihan niya itong muli sa karerang ito. Pagpasok ng tatlong sasakyan sa Aoy Corner, doon na bumawi si Michael sa karera. Agad siyang umatake sa inside line upang mabawi ang pwesto, ngunit hindi naging madali ang laban na ito. Kahit dahado sa horsepower ang GT86, nagawa pa ring makipagsabayan ng matindi ni Kanata sa Cayman ni Michael. Umabot pa ang kanilang side-by-side battle hanggang sa ikatlong kurbada ng kalsada. Ngunit pagpasok nila sa uphill section, doon na tuluyang nalampasan ni Michael si Kanata sa isang mabilis na likuran. Sa communication room, napaisip si Okayama kung ang dahilan ba ng pagkatalo ni Kanata ay ang hindi niya paggamit ng second gear kanina. Posible raw na iyon ang naging sanhi ng sobrang pagkakapudpod ng kanyang mga gulong sa harap habang tumatakbo. Samantala, sa likuran ay pinapagalitan si Sean ng kanyang staff dahil pilit pa rin niyang hinahabol ang Audi R8 ni Hyundai, kahit unti-unti nang nauubos ang grip ng kanyang mga gulong sa kalsada. Pagbalik sa leading group, pumasok na sila sa hairpin section kung saan nakadikit na ang Cayman ni Michael sa upline ni Soatari. Pagdating nila sa Noshie Corner, hindi na nag-atubili si Michael na umatake sa unahan. Ngunit hindi basta ibinigay ni Soatari ang inside line dahil alam niyang iyon ang pinakamadaling paraan para ma-overtake siya ng kalaban. Sa halip na sa inside, sa outside line umatake si Michael sa pagkakataong ito. Nagulat si Soatari sa maniobrang ito, at nagkaroon pa ng bahagyang banggaan ang kanilang mga sasakyan habang magkatabing dumadaan sa kurbada. Dahil sa matinding side-by-side battle ng Cayman at Alpine, parehong bumagal ang kanilang takbo sa daan.
Sinamantala naman ito ni Kinata at mabilis na isinara ang agwat sa dalawang nangunguna sa karera. Pagdating nila sa susunod na bahagi ng kurbada, saka lamang naunawaan ni Soatari kung bakit outside line ang pinili ni Michael kanina. Dahil sa paparating na fork sa kalsada, napuwersa siyang baguhin ang kanyang linya ng pagtakbo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang makahabol si Kinata sa likod mismo ni Michael, dahilan upang mawalan na ng ibang mapagpipilian si Soatari. Sa huli, si Michael ang unang tumawid sa finish line at siyang nagwagi sa buong karera ngayon. Pumangalawa naman si Kinata sa dulo, habang nagtapos si Soatari sa ikatlong pwesto. Sa communication room, hindi maitago ni Okayama at Ogata ang kanilang saya matapos makuha ni Kinata ang second place. Samantala, kahit tapos na ang laban para sa podium, nagpapatuloy pa rin ang matinding bakbakan para sa ikasampung pwesto sa pagitan ng Audi R8 ni Hyundai at ng GTR ni Sean. Sinabihan ng crew si Sean na gumagana ang slipstream nila at ito na ang tamang pagkakaroon ng pagkakataong umatake sa unahan. Hindi na nagaksaya ng oras si Sean at agad na sumubok. Nakipagsabayan siya sa Audi sa isang matinding side-by-side battle habang umaarangkada. Ngunit pagdating sa fourth lane, pilit niyang isiniksik ang kanyang GTR sa single lane at matagumpay na nalampasan ang Audi R8 ni Hyundai, isang maniobrang ikinagulat ng mga manunood dahil iisang sasakyan lang talaga ang kasya sa bahaging iyon ng kalsada. Matapos ang karera, nilapitan si Kinata ng isang staff at tinanong kung sinong MFG Angel ang gusto niyang magbigay ng victory kiss sa podium. Nagulat si Kinata sa tanong kaya sinabi na lang niyang ayos lang sa kanya kahit sino ang mapili. Nang marinig ito ni Kyoko, agad siyang lumapit kay Uehara upang humingi ng isang pabor para sa awarding. Hiniling niya na si Ren ang piliing angel upang magbigay ng kiss para kay Kinata. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang awarding ceremony para sa mga nanalo. Nang ipahayag ni Uehara na oras na para sa victory kiss, halatang nahiya si Kinata dahil iyon ang unang beses niyang maranasan ang ganoong bagay. Paghalik ni Ren kay Kinata, mahina nitong sinabi ang mga salitang, "Congrats Kinata." Agad namang nagulat si Kinata dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Pagkatapos ng ceremony, sinabi ni Kinata kay Ogata na si Ren pala ang angel number 7 sa karera. Hindi agad ito pinaniwalaan ni Ogata at tinanong pa kung paano niya hindi iyon napansin, gayong 3 buwan na silang magkasamang nakatira sa iisang bahay ngayon. Kalaunan, nagtungo sila sa isang klinik upang ipasuri ang braso ni Kinata dahil bumabalik ang pananakit nito. Mabuti na lamang at matapos ang check-up ay sinabi ng doktor na wala namang seryosong problema sa kanyang braso, at inaasahang tuluyan na itong gagaling sa susunod na linggo. 5 araw matapos ang Peninsula Race, nagsimulang pag-usapan ni Ogata at Okayama kung ano-anong upgrades ang kailangan nilang gawin sa GT86 upang mas maging malakas pa ito sa susunod na karera. Samantala, sa bahay ng pamilya Saionji, nagpaalam si Ren sa kanyang mga magulang na bibisita siya sa kanyang lola sa Niigata. Agad naman siyang pinayagan ng mga ito nang malaman nilang sasama si Kinata at magkasama silang bibiyahe papunta dito. Kinabukasan, maaga silang umalis sa bahay at agad na nagtungo sa Niigata para sa kanilang biyahe. Pagdating nila roon, masaya silang sinalubong ng lola ni Ren at agad silang inanyayahang magdasal sa altar para sa yumaong lolo ni Ren. Habang namamalagi sila roon, nasiyahan silang dalawa sa payapang kapaligiran ng probinsya. Pinakinggan nila ang tunog ng dumadaloy na tubig at nag-enjoy habang nakasakay sa likod ng K-truck ng lola ni Ren. Kalaunan, tumulong naman si Kinata sa paglilinis ng puntod sa sementeryo. Habang ginagawa niya ang bagay na ito, bigla niyang naalala ang kanyang yumaong ina at doon niya mas naunawaan ang tunay na kahulugan ng obon. Ipinaliwanag ng lola ni Ren na ang espiritu ng kanyang ina ay palaging nasa tabi niya at patuloy siyang ginagabayan, lalo na sa mga panahong nahihirapan siya sa buhay. Dahil sa init ng pagtanggap ng lola ni Ren, na itinuring siyang parang sariling apo na rin, labis na naantig ang damdamin ni Kinata at halos hindi na niya napigilan ang kanyang pagluha. Samantala, lalo namang nahulog ang loob ni Ren kay Kinata habang sila ay magkasama. Para sa kanya, ang mga simpleng sandaling magkasama sila sa tag-init ang ilan sa pinakamasayang alaala na ayaw na niyang matapos pa. Sa kabilang banda, nagulat naman ang ama ni Ren nang malaman niyang bumiyahe ang dalawa papuntang Niigata gamit ang GT86 ni Kinata. Dahil dito, pabiro niyang sinabi na napakaswerte ni Ren dahil nakasakay siya sa ganoong sasakyan, at napaisip pa siya kung balang araw ay mapapasakay rin kaya siya ni Kinata. Sa kabilang banda, habang naglalakad at may kausap sa telepono si Kaide na tiyahin ni Kinata, nalaman na ang kausap niya pala sa linya ay walang iba kundi si Reyesok. Doon na nga ibinalita ni Reyesok ang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ng ama ni Kinata na si Ken. Samantala, lumipat naman ang eksena kina Ren at sa kanyang matalik na kaibigan habang nagkukwentuhan tungkol sa naging biyahe nila sa Niigata. Dahil opisyal nang ang summer, napag-usapan nilang magpunta sa beach para mag-enjoy.
Iminungkahi pa ng kaibigan ni Ren na yayain din nila si Kenote sa kanilang plano, bagay na ikinahiya ng husto ni Ren dahil ayaw niyang makita siya nito na naka-swimsuit. Sa garahe naman ni Ogata, masayang ikinwento ni Kenote ang naging pambihirang karanasan niya sa Niigata at kung gaano siya kasayang makilala ang lola ni Ren na napakabait sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang tumawag si Ren at niyaya siyang sumama sa kanilang plano sa beach. Sa una ay nag-alinlangan pa si Kenote dahil wala na siyang natitirang day off sa linggong iyon, pero sa huli ay pumayag din siya at isinama pa sina Ogata para mas masaya. Samantala, nagmamadali namang umuwi ang ama ni Ren upang ibalita sa kanyang asawa ang masamang balita tungkol sa ama ni Kenote. Sinabi niyang nakatanggap siya ng tawag mula sa tiyahin ni Kenote at doon nga niya nalaman na pumanaw na si Ken. Pagka-uwi ni Kenote, agad niyang nalaman ang malungkot na balita tungkol sa kanyang ama. Lubos siyang nabigla sa narinig at tuluyan siyang natulala sa kanyang pwesto. Ang taong matagal niyang hinahanap at siyang dahilan kung bakit siya pumunta rito sa Japan ay wala na pala sa mundong ito. Ipinaliwanag din ni Mr. Saionji na ang ama ni Kenote ay may nakababatang kapatid na nagngangalang Kaide Katigira, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Gunma University Hospital. Ipinasabi raw nito na may mahalaga siyang gustong sabihin kay Kenote ng personal, kaya agad niyang tinanong ang binata kung nais nitong pumunta sa Gunma upang makipagkita rito. Walang pag-aalinlangang pumayag si Kenote sa mungkahi. Kinabukasan, naghanda na siyang bumiyahe ng mag-isa patungo sa kanyang destinasyon. Ngunit tumanggi si Ren na pabayaan siyang mag-isa sa ganoong kalagayan, kaya nagpumilit itong sumama sa biyahe. Agad naman itong sinang-ayunan ni na Mr. at Mrs. Saionji para may kasama ang binata. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Takasaki Station, kung saan naghihintay na nga sa kanila si Kaide. Mula roon ay inaya niya silang magpunta sa isang malapit na kafe upang makapag-usap silang lahat ng maayos. Doon na nga isiniwalat ni Kaide ang buong katotohanan tungkol sa pamilya. Matagal nang may malubhang karamdaman si Ken at alam na nito ang tungkol sa pagdating ni Kenote. Gayunpaman, pinili niyang huwag makipagkita dahil pakiramdam niya ay wala siyang karapatang magpakilalang ama matapos ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Sa kabila nito, lihim niya palang sinusubaybayan ang bawat karera ni Kenote mula sa kanyang hospital bed at patuloy niya itong sinusuportahan sa abot ng makakaya. Mas lalo pang ikinagulat ni Kenote nang malaman niyang pumanaw ang kanyang ama eksaktong 9 minuto pasado alauna ng hapon sa araw mismo ng ikatlong karera. At iyon din ang mismong oras kung kailan bigla na lamang nawala ang matagal ng pananakit ng kanyang siko habang nagmamaneho. Doon napagtanto ni Kenote na kahit hindi sila nagkasama, hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang ama sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa huling sandali ng buhay nito, patuloy pa rin siyang binabantayan at iniisip nito. Sa isip niya, sa huling pagkakataon ay siya pa rin ang pinili ng kanyang ama na protektahan at gabayan. Habang umiiyak, kinausap niya ang kanyang yumaong ina at sinabing sa wakas ay nagtagpo rin sila ng kanyang ama sa espiritu. Matapos ang kanilang matagal na pag-uusap, inihatid na sila ni Kaide sa istasyon ng tren para sa kanilang pagbalik. Bago sila maghiwalay, sinabi nitong masaya siyang makilala ang anak ng kanyang kapatid at pinaalalahanan si Kenote na mag-ingat palagi sa kanyang pagbabalik. Samantala, pagsapit ng gabi sa Mount Akagi sa Gunma, nagsasanay naman si Sena kasama ang kanyang mentor na si Keisuke. Sinabi ni Sena na gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang agwat niya sa top 3 racers, at agad naman siyang pinagbigyan ng kanyang guro sa kanyang hiling. Ibinigay muna ni Keisuke ang kanyang jacket kay Matsumoto bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Ngunit bago pa andarin ang kotse, inutusan niya si Sena na ipikit ang kanyang mga mata habang sila ay tumatakbo. Kahit nagtataka sa utos, sumunod pa rin si Sena dahil ayon kay Keisuke, kung gusto niyang maintindihan ang kanyang driving technique, kailangan niya muna itong maramdaman ng buong katawan, hindi lamang makita ng mga mata. Habang mabilis silang bumababa ng bundok, nakaramdam si Matsumoto ng isang matinding deja vu sa kanyang nakikita. Para bang bumalik siya sa nakaraan noong si Reyesok pa ang nagtuturo kay Keisuke sa mga karera. Pagdating nila sa unang hairpin corner, nagsimula na ang tunay na leksyon sa pagmamaneho. Kahit nakapikit ang mga mata, malinaw na naramdaman ni Sena ang agresibong weight transfer ng sasakyan sa bawat liko. Gayunpaman, nanatiling kontrolado, eksakto, at napakakinis pa rin ang bawat galaw ni Keisuke sa manibela. Pagkatapos ng isang mabilis na run, doon tuluyang naunawaan ni Sena kung gaano pa kalayo ang agwat niya sa pinakamahuhusay na driver sa mundo. Sa sobrang paghanga sa nasaksihan, tinawag pa niyang isang tunay na halimaw sa pagmamaneho ang kanyang guro. Kinabukasan, nasa loob ng garahe ni Ogata sina Kenote nang biglang tumunog ang isang cellphone sa lamesa. Si Ogata ang unang sumagot sa linya, ngunit dahil puro wikang English ang sinasabi ng kausap, ipinasa niya agad ang telepono kay Kenote upang ito ang makipag-usap. Laking gulat naman ni Kenote nang marinig na ang nasa kabilang linya ay ang dati niyang teammate sa racing school na si Emma Green. Sinabi nitong kasalukuyan siyang papunta sa kanilang garahe ngayon at hiniling na hintayin siya ng binata roon.
Hindi nga nagtagal ay dumating si Emma sa compound sakay ng kanyang marangyang Aston Martin the 58 Vantage. Pagkababa pa lang niya ng kanyang sasakyan, agad siyang nagreklamo dahil mas napansin pa ni Kinata ang kanyang dalang kotse kaysa sa kanyang sarili. Pabiro pa niyang sinabi na kahit matagal silang hindi nagkita, wala man lang siyang nakuha kahit isang romantic na reaksyon mula sa binata. Pagkatapos ng kanilang maikling asaran ay ibinunyag ni Emma ang kanyang tunay na pakay, at sinabing sasali siya sa susunod na MFG race gamit ang kanyang Aston Martin the 58 Vantage. Gayunpaman, binalaan agad siya ni Kinata na maaaring hindi agad umubra sa setup ng MFG ang mga teknik na natutunan nila sa racing school noon. Matapos ang kanilang matagal na pag-uusap sa garahe, nagpaalam na si Emma para sa kanyang pag-alis. Ngunit bago siya tuluyang sumakay sa kanyang kotse, bigla niyang niyakap ng mahigpit si Kinata at diretsahan niyang sinabi rito na mahal niya ito. Habang papalapit ang ika-4 na round ng MFG na may temang seaside double lane, sinubukan na ni Kinata ang kanyang GT86 sa kalsada. Sa unang test run pa lang ay agad niyang napansin na hindi na talaga ito ang dati niyang sasakyan dahil malaki na ang ipinagbago ng aerodynamics nito, kaya naman mas lumakas pa ang kanyang kumpiyansa at determinasyon na manalo sa susunod na karera. Habang nasa kalagitnaan ng test run, nakasalubong niya sa daan ang magkapatid na sina Kakero at Nozomi. Pagbalik naman niya sa paddock ay binati niya si Nozomi, na agad ding ipinakilala sa kanya ang kanilang mekanik na si Yamatani. Ipinakilala rin ni Kinata sa kanila ang sarili niyang mekanik at ang may-ari ng GT86 na si Ogata. Napansin ni Yamatani na maayos ang pagkaka-upgrade sa GT86 at handang-handa na ito para sa susunod na laban. Samantala, habang nasa isang test drive si Kakero, bigla siyang nilapitan ng isang berdeng sasakyan na dumikit mismo sa likod ng kanyang bumper. Nagulat siya dahil ngayon lang niya nakita ang partikular na kotse na iyon sa track. Hindi na nga nagpatumpik-tampok pa ang driver nito at agad siyang in-overtake ng walang kahirap-hirap, dahilan upang mapagtanto ni Kakero na malamang ay isa itong bagong kalahok sa MFG. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang opisyal na araw ng qualifying race para sa seaside double lane na siyang pinakahihintay na bahagi ng kompetisyon. Sa pagsisimula pa lang ng qualifying, agad na nagpakitang gilas si Soatari gamit ang kanyang heavily modified na Alpine sa track. Sa unang high-speed section pa lamang ay nakuha na niya ang attention flag matapos niyang magtala ng isang bagong course record. Kahit sa pagdaan niya sa isang malaking rampa ay hindi man lang siya nagbawas ng bilis, at diretso pa siyang humarurot patungo sa Sector 3 habang hawak ang attention flag hanggang sa matapos niya ang buong qualifying run. Dahil sa napakabilis na oras na kanyang naitala, labis na namangha ang lahat ng mga manunood sa screen. At kahit isa-isang sumubok ang iba pang mga racers, wala ni isa sa kanila ang nakalampas sa itinakdang oras ni Soatari habang papalapit ang pagtatapos ng qualifying session. Dumating na ang araw ng qualifying run ni Kinata, ang sandaling matagal nang hinihintay ng mga fans sa karera. Marami ang nag-aabang sa pagkakataong ito kung kaya ba niyang basagin ang course record na una nang itinakda ni Soatari. Habang naghahanda sa kanyang pwesto, inilabas ni Kinata ang Lucky Charm na ibinigay sa kanya ni Ren noong nakaraang buwan. Nang makita naman ito ni Ren, hindi niya napigilan ang mapangiti sa sobrang tuwa. Pagkatapos ng countdown sa track, agad na humarurot ang GT86 ni Kinata patungo sa Sector 1. Sa sobrang bilis ng kanyang takbo, maging si Tanaka ay labis na namangha sa ipinapakita nitong pambihirang performance. Katulad ng ginawa ni Soatari, mabilis ding nakuha ni Kinata ang attention flag sa unang bahagi. Ngunit alam ng lahat na maaaring mawala ito anumang oras dahil papalapit na siya sa high-speed S-curve, isang napakadelikadong bahagi ng track kung saan nagsasama-sama ang tubig mula sa mga talon at tumatawid mismo sa kalsada. Pagdaan ni Kinata sa basang bahaging iyon, agad niyang naramdaman na biglang nawala ng kapit ang kanyang mga gulong. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado sa manibela at nalampasan ang seksyong iyon ng halos walang kahirap-hirap. Sa communication room naman, hindi na nagulat sina Ogata at Sean sa kanilang nakita. Para sa kanila, napatunayan na ni Kinata ang kanyang pambihirang kakayahan sa ganitong basang kondisyon noong nakaraang karera nila sa Lake Ash Inoko. Habang nagpapatuloy ang kanyang qualifying run, hindi maiwasang purihin ni Kinata sa kanyang isipan ang husay ni Okayama sa pag-upgrade ng aerodynamics ng kanyang GT86. Pagdating sa hairpin ng Sector 2, halos hindi man lang siya nagbawas ng bilis habang lumiliko, isang bagay na labis na ikinagulat ni Sean. Ipinaliwanag niya kay Ogata na kung susubukan mong lumiko sa ganoong curvede sa bilis na 150 km/h, maaaring tumalbog ang sasakyan dahil sa mga bump sa kalsada. Kapag nangyari nga iyon, madali kang mawala ng kontrol at maaari pang mauwi sa isang malubhang aksidente. Patuloy na humarurot ang GT86 na parang isang pulang bala sa track. Dahil sa kanyang napakabilis na takbo sa bawat sektor, umabot na lamang sa 0.01 segundo ang naging lamang ng oras ni Soatari sa kanya. Pagdating sa jump section, imbes na magbawas ng bilis para mag-ingat ay mabilis niyang inayos ang direksyon ng manibela.
Nagulat sina Ogata at Sean dahil inakala nilang didiretso ang sasakyan sa guardrail sa unahan. Pagsapit ng Sector 3 lalo pang bumilis ang pag-arangkada ng pulang GT86. Bagamat bahagyang dumulas ang likurang gulong nito sa kurbada, mabilis niya itong naitama at ipinagpatuloy ang kanyang napakabilis na takbo. Nang matapos ni Kinata ang Sector 3, kaparehong oras mismo ang naitala niya kay Soatari sa rangkang. Ngunit sa hindi malinaw na dahilan, unti-unti siyang nawala ng sapat na oras sa natitirang bahagi ng track. Sa huli, nagtapos siya sa provisional second place, kung saan kulang lamang siya ng 0.32 segundo para tuluyang maagaw ang unang pwesto. Kinabukasan, si Emma Green naman ang sumabak para sa kanyang qualifying run. Habang ipinapaliwanag ni Tinoco ang background ni Emma sa broadcast, sinabi niyang isa itong magaling na racer mula sa England at naging kaklase rin ni Kenote sa iisang racing school sa ilalim ng pagtuturo ng alamat na si Takumi Fujiwara. Idinagdag pa niyang pumunta lamang si Emma rito sa Japan upang bawiin ang kanyang darling pabalik ng England, isang bagay na labis na ikinagulat ni Ogata nang marinig ito. Agad namang nilinaw ni Kenote sa kanila na magkaibigan lang talaga sila at si Emma lang ang nag-aakalang may relasyon silang dalawa. Dahil live ang broadcast ng MFG, labis na nahiya si Kenote dahil siguradong narinig ng lahat ng manunood ang sinabi ng dalaga. Katulad ng mga naunang driver, mabilis din niyang nakuha ang attention flag gamit ang kanyang sasakyan. Pagdating sa hairpin section, maging si Kato ay namangha sa ipinapakita nitong bilis at hindi makapaniwalang isang babae ang nagmamaneho ng Aston Martin ng ganoon kabilis. Sa kabilang banda, labis na namangha si Ogata sa ipinakitang pambihirang bilis ni Emma sa track. Kitang-kita niya na ang talento nito sa pagmamaneho ay higit pa sa kanyang inaasahan. Para naman kay Kenote, hindi lang basta mahusay si Emma sa daan. Nakikita niya rito ang susunod na henerasyon ng mga driver na ipinanganak mula sa parehong matinding pagsasanay sa ilalim ng alamat na si Takumi Fujiwara. Sumapit na ang huling araw ng qualifying para sa ika-4 na round ng MFG. Isa sa mga sumabak sa track ay si Takuya gamit ang kanyang BMW M3. Ayon sa commentator, napakahusay niyang kontrolin ang mataas na horsepower at rear-wheel drive na kotse, na para bang extension na ito ng sarili niyang katawan sa karera. Samantala, habang nagtatrabaho sa cafe ay makikitang tahimik na nagpupunas ng mesa si Kenote. Habang ginagawa niya iyon, sinabi niya ngayon na nga ang huling araw ng qualifying at inaasahan niyang magpapakita ng isang kahangahangang performance sina Michael at Senna sa track. Pagbalik naman sa qualifying, pumwesto na si Senna sa starting line para sa kanyang takbo. Pagkatapos ng countdown, agad siyang humarurot sa unahan at ipinakita ang kanyang pambihirang husay sa pagmamaneho. Bitbit niya ang pride ng Gunma sa bawat kurbada at pinatunayan niyang hindi biro ang legacy na kanyang minana, kung saan ipinakita niyang isa siyang tunay na tagapagmana ng teorya ng pagiging pinakamabilis sa mga pampublikong kalsada. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang turn ni Michael Beckenbauer sa qualifying. Bilang undisputed champion ng MFG, kilala siya sa pagiging malamig, kalmado, at halos walang emosyon sa tuwing nakikipagkarera sa kalsada, kaya naman inasahan ng lahat na isa na namang dominanteng qualifying run ang kanyang ipapakita ngayon. Sinimulan ni Michael ang kanyang run ng may napakataas na precision habang sinusundan ang oras na naitala ni Soatari sa rangkang. Isa sa kanyang pinakamalaking kakayahan ang eksaktong pagtansya sa temperatura ng apat na gulong ng kanyang sasakyan habang nagmamaneho, isang pambihirang talento na tanging siya at si Kenote lamang ang may taglay sa buong kompetisyon. Dahil sa kakayahang ito, kampante si Michael na perpekto ang kanyang pacing hanggang sa huling bahagi ng track, ngunit iyon mismo ang naging bitag ni Soatari sa kanya. Sinasadya pala ni Soatari na magsakripisyo ng oras sa Sector 1 at Sector 2 sa pamamagitan ng mas malambot na suspension setup. Hindi niya ito ginawa para bumili sa buong track, kundi para magkaroon ng malaking kalamangan sa magaspang na kalsada ng Sector 3. Dahil inakala naman ni Michael na balanse ang setup ng Alpine sa lahat ng sektor, hindi niya napansin ang nakatagong plano ng kanyang karibal. Pagsapit ng Cayman sa Sector 3, doon na nga siya nagsimulang mawala ng sapat na oras. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumagal ang kanyang takbo sa bahaging iyon, at sa unang pagkakataon sa MFG, makikita ang matinding pagkabahala sa kanyang mukha habang nagmamaneho. Sa desperasyon niyang bawiin ang nawalang oras, nagsimula siyang gumawa ng ilang padalos-dalos na desisyon sa manibela habang umiikot sa mga kurbada. Sa huli, hindi na niya nabawi ang kalamangan ni Soatari at nabigong makuha ang pole position, na isang napakalaking dagok para sa isang driver na matagal nang nasanay na laging nasa unahan ng grid. Samantala, sa garahe ni Ogata, pinag-uusapan naman nila ni Okayama ang katangian ng race course ngayon. Ipinaliwanag ni Okayama na halos perpekto ang kalsada ng Sector 1 kaya doon mas madaling ilabas ang buong potensyal ng chassis ng sasakyan.
Ngunit pagdating sa Sector 3, nagiging magaspang at hindi pantay ang daan, dahilan upang mabilis na mawala ng stability ang mga sasakyan. Nagtaka naman si Ogata kung bakit pipiliin ni Soatari ang ganoong setup para sa qualifying. Ipinaliwanag naman ni Okayama na dahil ina-adjust ni Michael ang kanyang pace base sa sector times ng kalaban, ginamit iyon ni Soatari bilang bitag laban sa kanya. Dapat sana ay kampante si Michael pagpasok ng Sector 3, ngunit hindi niya agad nakita ang plano ng kalaban, na isang bihirang pagkakamali ng isang absolute champion bunga ng sobrang kumpiyansa. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang recap. Ngayon balik tayo sa kwento. Habang naghahanda ang lahat para sa main race, nagsimula na rin ang live broadcast na pinapanood ng mahigit 37.2 milyong MFG fans sa buong mundo. Binuksan ni Tanaka ang programa at ipinahayag na magsisimula na ang pinakahihintay na Seaside Double Lane, ang ika-4 na round ng MFG. Ipinakilala rin niya ang guest commentator na si Kyoichi Sudo, isang top-class Japanese rally driver at kasalukuyang director ng MFG Operating Committee. Habang papalapit ang simula ng karera at wala ng 5 minuto bago ang race start, isa-isa nang lumabas ang mga sasakyan mula sa pit lane patungo sa starting grid. Tinanong naman ni Tanaka si Kyoichi Sudo kung ano ang pinakaaabangan niya sa laban na ito. Ayon kay Sudo, ang pinakamahalagang bahagi ng karera ay ang galaw ng top 3 driver sa unang mga lap ng takbo. Dahil ang Seaside Double Lane ang pinakamahabang course sa buong MFG, isang malaking pagkakamali ang maagang pag-abuso sa mga gulong para lamang makaiwas sa mga humahabol na kalaban sa likod. Habang pinipigilan ng 15 racers ang kanilang pananabik, nakatutok silang lahat sa mga drone sa unahan habang naghihintay ng hudyat ng pagsisimula. Isa-isang dumaan ang mga sasakyan sa gate hanggang sa tuluyang umilo ang berdeng signal sa track. Malinis ang naging simula ng karera ngayon. Walang naging banggaan o kaguluhan habang agad na bumuo ng isang single-file convoy ang tinaguri ang Godly 15. Nanguna si Soatari gamit ang Alpine at kahit hindi pa ganap na umiinit ang kanyang mga gulong, agresibo na agad ang kanyang takbo sa unahan. Unti-unti na siyang kumakawala sa grupo habang naghahanda naman ang mga nasa likuran sa pagpasok sa delikadong hydroplaneng section. Sa gitna ng malakas na tubig na tumatawid mismo sa kalsada, walang pag-aalinlangang sumugod si Soatari gamit ang kanyang bilis. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nag-spin ang kanyang Alpine sa gitna ng track, isang malaking pagkakamaling labis na ikinagulat ng lahat. Mula sa likuran, napasigaw si Michael sa kanyang pwesto at galit na sinabihang bumawi si Soatari habang tinatawag pa itong tanga sa gitna ng matinding tensyon. Mabilis namang nabasa ni Kanata ang sitwasyon sa kanyang unahan. Nakita niyang umiikot ang Alpine at agad niyang hinulaan na kakabig ito pakanan bilang kanyang escape route. Dahil sa insidenteng iyon, napilitang huminto ni na Michael at Kanata ang kanilang mga kotse upang maiwasan ang malubhang banggaan. Sa isang iglap, ang top 3 qualifiers ay sabay-sabay na napatigil sa gitna ng karera, na isang napakabihirang eksena sa buong kasaysayan ng MFG. Habang nakahinto silang tatlo sa track, isa-isang dumaan ang iba pang racers at mabilis silang nalagpasan ng mga ito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Kanata na maliit na puwang sa pagitan ng Lamborghini at ng car number 18 sa unahan. Isang mabilis na tingin lang ang ipinadala niya kay Michael, at agad naman itong naintindihan ang kanyang tunay na intensyon. Sabay silang sumingit sa makitid na espasyong iyon at matagumpay na nakabalik sa karera para humabol. Ayon kay Mr. Sudo, perpekto ang naging desisyon ni Kanata at Michael sa pagkakataong iyon. Ginamit nila ang napakaliit na puwang sa pagitan ng dalawang sasakyan, at kung kahit isang segundo lamang silang nag-atubili, malamang ay nauwi iyon sa isang malubhang aksidente sa daan. Samantala, imbes na magalit sa nangyari, napatawa na lamang si Soatari sa kanyang naging pagkakamali. Para sa kanya, biglang nawala ang lahat ng pressure na nararamdaman niya bago magsimula ang karera, at ang tanging nasa isip na lang niya ngayon ay ang habulin at lampasan ang lahat ng sasakyang nasa unahan niya. Pagpasok nila sa hairpin section, si Senna na ang nangunguna sa grid. Habang nasa unahan ng convoy, ramdam ni Senna ang matinding pressure dahil alam niyang anumang oras ay maaari niyang mabitawan ang kanyang pwesto. Habang papalapit sila sa jump section, tinanong ni Tanaka si Mr. Sudo kung may espesyal bang teknik na kailangan sa bahaging iyon, katulad ng mga ginagamit sa rally racing. Ipinaliwanag naman ni Mr. Sudo na iba ang jump na ito dahil gawa lamang ito ng tao para sa track. Ang pinakamahalagang bagay ay makontrol ang posture ng sasakyan bago ito tuluyang lumipad dahil bawal magpreno bago ang take-off. Kapag mali ang landing at unang tumama ang harapang gulong, mabilis na mawala ng balanse ang kotse at maaapektuhan ang susunod na pagliko. Isa-isang tumalo ng leading group sa jump section sa pangunguna ni Senna. Ang sunod-sunod na paglipad ng mga supercar ay naging isa sa pinakamagandang tanawin ng Seaside Double Lane, na isang eksenang bihirang makita sa anumang karera sa buong mundo. Samantala, lalo namang umiinit ang labanan sa likuran ng grupo. Nakadikit na ang Cayman ni Michael sa likod ng GT86 ni Kanata at patuloy niya itong pine-pressure sa track.
Hindi nagtagal, nabuo ang tinatawag nilang strongest train. Naramdaman ni Kinata ang intensyon ni Michael na makipagtulungan, at kahit walang salitang binitawan, pareho nilang naintindihan ang bawat galaw ng isa't isa habang tumatakbo. Dahil sa perpektong paggamit ng slipstream at ng kanilang koordinasyon, sabay nilang inatake ang Lamborghini na nasa kanilang unahan. Pumasok si Kinata sa outside line, isang bagay na labis na ikinagulat ni Daigo dahil hindi niya inaasahang may magtatangkang umabante sa bahaging iyon. Agad namang sumunod si Michael sa linya at pareho silang matagumpay na nalampasan ang kalaban. Hindi pa doon natapos ang kanilang pag-overtake sa track. Sinamantala rin ni Nozomi ang maliit na puwang at agad niyang nalampasan si Daigo. Sinubukan pa nitong lumaban sa isang side-by-side battle, ngunit nang tamaan niya ang isang bump sa gitna ng kurbada, biglang bumagal ang kanyang sasakyan at tuluyan na siyang nalampasan ni Nozomi. Sa kabilang banda, nagsimula na ring umatake si Soatari mula sa likod. Ginamit niya ang inside line upang lampasan si Kakeru ng halos walang kahirap-hirap gamit ang kanyang Alpine. Pagsapit ng mga sasakyan sa dulo ng Sector 33, opisyal nang nagsimula ang ikalawang lap ng main race. Sa likuran ng convoy, hindi napigil ang mapaisip ni Nozomi habang nagmamaneho. Para sa kanya, napakatakot kapag nagsama ang dalawang henyo tulad ni Kinata at Michael sa karera. Kahit walang usapan, nagagawa nilang gumalaw na para bang iisang isip lamang ang kanilang ginagamit sa track. Hindi nagtagal, muli na namang umatake si Kinata sa unahan. Isiniksik niya ang kanyang GT86 sa isang napakakitid na espasyo kung saan halos sumayad na ang katawan nito sa guardrail. Ngunit dahil sa kanyang napakatinding precision driving, matagumpay pa rin siyang nakalusot sa kurbada. Agad naman siyang sinundan ni Michael at Nozomi sa linya, at sa loob lamang ng ilang segundo, biglang bumagsak si Kazuhiro ng 3 pwesto sa karera. Sa likuran ng grupo, hindi basta-basta hinayaan ni Jackson na ma-overtake siya ni Soatari. Determinado siyang ipakita kung gaano siya kahusay sa track at hindi niya ibibigay ng libre ang kanyang kasalukuyang pwesto. Samantala, unti-unti nang hinahabol ni Kinata at Michael ang Porsche 911 ni Ishigami. Dahil dito, napatanong si Tanaka sa broadcast kung kaya pa bang depensahan ng dating kampyon ang kanyang pwesto laban sa dalawang sumisikat na henyo. Ayon naman sa kalkulasyon ni Michael, madali nilang nabawasan ang agwat kay Ishigami, ngunit napakahirap naman itong lampasan sa unahan. Dahil dito, napaisip siya kung anong klase na naman ng pambihirang pag-atake ang balak gawin ni Kinata sa pagkakataong ito. Pagdating ni Soatari at Jackson sa hydro trap, doon na nga nagsimula ang agresibong pag-atake ni Soatari. Idinikit niya ng husto ang kanyang Alpine sa Carrera GTS ni Jackson at bahagyang tinamaan ang harapang bahagi nito. Dahil sa naging pagkawala ng balanse ng sasakyan ni Jackson, nagkaroon si Soatari ng malaking pagkakataong tuluyang maagaw ang pwesto. Sa unahan naman ng karera, pumasok na ang leading group sa Sector 2 nanograms track. Napansin ni Emma na mabilis nga si Senna sa unahan, ngunit kulang pa ito sa karanasan sa karera. Sa tuwing nagkakaroon ito ng kahit maliit na pagkakamali, agad na nawawala ang kanyang focus sa pagmamaneho. Matapos maranasan mismo ang karera sa MFG, napagtanto ni Emma na mas malalim at matindi ang kompetisyong ito kaysa sa kanyang inaasahan noon. Para sa kanya, gaano man kataas ang antas ng isang atleta, palaging napakahalaga ng pagbabalik sa fundamentals ng esport. Katulad na lamang sa football, kahit ang pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo ay patuloy pa rin sa matinding pagsasanay sa basic katulad ng passing at dribbling. Ganito rin ang sitwasyon sa MFG. Dahil mabibigat ang mga sasakyan dito, walang downforce, mahina ang acceleration, at limitado pa ang grip ng mga gulong, napipilitin ang bawat driver na umasa lamang sa tunay nilang driving skill sa kalsada. Doon na nga niya lubos na naunawaan kung bakit ipinayo ni Takumi Fujiwara kay Kinata na pumunta rito sa Japan upang sumabak sa karera. Samantala, napansin naman ni Kinata na napakahusay ni Ishigami sa pagpepreno sa bawat kurbada ng track. Dahil dito, lalo siyang nahirapang maghanap ng magandang pagkakataong mag-overtake, lalo na't kailangan din niyang ingatan ng husto ang kondisyon ng kanyang mga gulong para sa mga susunod na lap. Paglapit nila sa jump section, doon na nga nagsimula ang pambihirang pag-atake ni Kinata. Sa halip na sundan ang karaniwang racing line ng Porsche 911 sa unahan, pinili niyang dumaan sa outside line. Paglapag ng dalawang sasakyan, agad na naibalik ni Kinata ang balanse ng kanyang kotse at ipinagpatuloy ang pag-atake mula sa labas. Sa isang iglap, matagumpay na umakyat si Kinata sa ika-6 na pwesto habang si Michael naman ay sumunod sa ika-7. Sa kabilang banda, mabilis na ring nakahabol si Soatari sa Audi R8 ni Hyundai. Nagulat si Hyundai dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay alam niyang nasa hulihan pa ng convoy si Soatari. Habang iniisip pa niya ang bilis nito, biglang umatake si Soatari sa outside line at bahagyang tinamaan ang bumper ng Audi dahilan upang pansamantalang mawalan ito ng stability. Sinamantala naman niya agad ang pagkakataon at matagumpay na na-overtake si Hyundai gamit ang kanyang Alpine. Agad namang tinanong ni Tanaka si Mr. Sudo sa broadcast kung maituturing ba itong isang foul sa patakaran ng MFG.
Ayon naman kay Sudo, foul lamang ang isang maniobra kung tuluyang itinulak o ibinangga palabas ng track ang kalaban. Ngunit kung bahagyang naapektuhan lang ang stability ng sasakyan dahil sa dikitang laban, kadalasan ay hinahayaan lamang ito ng MFG Competition Committee. Samantala, sinabi naman ni Takuya sa kanyang sarili na matagal na niyang hinihintay ang laban nila ni Kanata sa track. Habang papasok ang leading group sa huling kurbada bago ang Seaside Sector 1, unti-unti nang pumapasok ang karera sa gitnang bahagi nito. Ngunit sa likuran nila, mabilis na lumalapit ang pinakamalakas na formation. Paglapit nila kay Takuya at sa kanyang 500 horsepower na BMW M4, napansin ni Tanaka na tila walang epekto ang malaking lamang nito sa lakas ng makina kumpara sa GT86 ni Kanata. Ipinaliwanag naman ni Sudo na hindi lang slipstream ang dahilan ng bilis na ito. Ang GT86 at Porsche Cayman ay may napakabilis na corner exit speed, at dahil sa perpektong koordinasyon ni Kanata at Michael, nakabuo sila ng napakalakas na synergy na lalo pang nagpapataas ng kanilang bilis sa tuwid na daan. Pagdating sa susunod na kurbada, agad na umatake si Kanata sa outside line. Napansin ni Takuya na nalalamangan na siya sa posisyon, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado at naniniwalang kaya niyang ipagtanggol ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng cornering. Mula sa likuran, napansin naman ni Michael na hindi basta-basta natitinag si Takuya sa kanyang pwesto. Kahit magkatabi na sila ni Kanata, kaya pa rin nitong makipagsabayan ng matindi. Gayunpaman, buo ang tiwala niyang mas mahusay pa rin silang dalawa ni Kanata sa pagbabasa ng sitwasyon sa track. Sabay na pumasok ang GT86 at ang BMW sa hydro trap ng kalsada. Nang makita ni Takuya na nakuha na ni Kanata ang inside line, napamura na lamang siya sa loob ng kanyang kotse. Sa mismong pagdaan nila sa basang bahagi na may tubig, parehong nag-slide ang likurang bahagi ng kanilang mga sasakyan. Ngunit nang bumalik ang grip ng mga gulong, mas mabilis na naibalik ni Kanata ang kontrol sa kotse gamit ang napakaliit na steering correction sa manibela. Samantalang si Takuya naman ay nagkaroon pa ng dagdag na alog sa kanyang chassis, dahilan upang mawalan siya ng 2 pwesto sa isang iglap. Sa kabilang banda, napansin ni Michael na may kakaiba na naman kay Kanata habang nasa unahan niya. Hindi niya mabasa ang susunod na galaw nito, at tila hindi na ito nag-iisip bago kumilos sa bawat kurbada. Para bang puro instinct at spinal reflex na lamang ang gumagabay sa bawat maniobra ng binata sa manibela. Habang iniisip niya iyon, naabutan na nga nila ang likuran ng car number 9 sa unahan. Namataan ni siya ng pulang GT86 ni Kanata at agad siyang napuno ng matinding excitement sa kanyang pwesto. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito at para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano man ang magiging resulta ng karera basta makaharap lang niya si Kanata sa isang totoong laban sa track. Sa lahat ng MFG racers, aminado si Sean na siya ang pinaka-obsessed sa pag-aaral sa estilo ni Kanata. Paulit-ulit niyang pinanood ang mga onboard footage nito kaya kabisado na niya ang halos bawat galaw ng binata. Alam niyang ang pinakamalaking sandata ni Kanata ay ang kanyang pambihirang outside drift overtake, kaya determinado siyang huwag na huwag itong hayaang magamit sa pagkakataong ito. Samantala, napansin naman ni Kanata na tila may ipinapahiwatig si Michael mula sa likuran ng kanyang kotse. Para bang gusto nitong magpalit muna sila ng posisyon sa track. Wala namang naging pagtutol si Kanata at handa siyang makisabay sa anumang galaw na kailangan para sa kanilang formation. Habang papalapit sila sa jump spot, sinabi ni Tanaka sa broadcast na kung may malaking pagbabago mang mangyayari sa takbo ng karera, malaki ang posibilidad na doon ito magaganap dahil isa iyon sa pinakamapanganib na bahagi ng buong track. Doon na nga nagsimula ang pag-atake ni Kanata mula sa outside line. Agad itong napansin ni Sean sa unahan at lalo siyang naging determinado na pigilan ang maniobrang iyon ng binata. Ngunit hindi pala si Kanata ang tunay na aatake sa pagkakataong iyon. Sa isang iglap, biglang sumulpot si Michael mula sa inside lane at matagumpay na nalampasan si Sean. Isang perpektong taktika na tila imposibleng maisigawa ng walang anumang radyong komunikasyon, ngunit nagawa nilang kumilos na para bang iisang isip lang talaga ang gumagabay sa kanila sa track. Pagbalik naman sa aksyon sa track, ipinahayag ni Tanaka na nasa harapan na nila ang pulang Ferrari ni Kato. Mabilis itong nilalapitan ng pinakamalakas na formation habang papalapit ang panibagong bakbakan ng mga supercar. Bagamat magkaiba ang karakter at lakas ng kanilang mga sasakyan, kahanga-hanga pa rin ang ipinapakitang teamwork ni Kanata at Michael. Si Michael ay kilala ng lahat sa kanyang eksaktong kontrol at halos perpektong race management sa track, dahilan upang bansagan siyang parang isang cyborg sa likod ng manibela. Samantala, si Kanata naman ay ang kabaligtaran nito. Bagamat napakalohikal din ng kanyang pagmamaneho, gumagamit siya ng mga malikhaing galaw na halos imposibleng hulaan ng kanyang mga kalaban. Sa halip na ituring na simpleng racer, mas maihahalin tulad siya sa isang artist sa likod ng manibela.
Sa unahan naman ng grid, napansin ni Emma ang pulang GT86 na mabilis na papalapit sa kanyang likuran. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makaharap muli si Quinones sa isang karera, kaya lalo siyang na-excite nang makita itong papalapit sa kanya. Sa kabilang banda, naisip naman ni Kato na unahan ang Aston Martin upang ipitin si Emma at gawin itong isang mabisang hadlang laban kina Quinones at Michael sa likod. Sinubukan niyang itulak si Emma sa kurbada, ngunit mabilis itong umiwas at agad na gumanti sa kanya. Dahil dito, tumama ang Ferrari ni Kato sa curb, tuluyang nawala ng momentum, at walang kahirap-hirap na nalampasan ni Quinones at Michael. Ipinaliwanag naman ni Quinones na hindi basta-basta dapat inaaway si Emma sa track. Kapag sinubukan mo siyang banggain, siguradong mas matindi at agresibo ang magiging ganti ng dalaga. Dahil nga sa ugaling ito, tinawag siya ng maraming driver sa Europe bilang witch. Lumipat naman ang kamera sa leading group kung saan mabilis na bumababa si Senna sa downhill sector habang papalapit sa huling kurbada bago ang seaside sector 1. Kasabay nito, opisyal nang nagsimula ang ika-4 na lap ng main race. Napansin naman ni Tinoka sa screen na biglang bumilis ang takbo ng pulang GT86 at agad nitong nalampasan ang Cayman sa unahan. Ipinaliwanag naman ni Sudo na hindi simpleng pagbigay daan lang ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Ang maikling pagkatinginan ni Quinones at Michael bago ang maniobra ay tila naging hudyat na tapos na ang kanilang alyansa at pagtutulungan, at opisyal nang magsisimula ang tunay nilang laban bilang magkaribal. Sa leading group naman, nang makita ni Emma na nakadikit na ang GT86 ni Quinones sa kanyang likod, agad niyang isinantabi ang lahat ng nasa kanyang unahan. Sa isang iglap, bahagya niyang binangga ang katawan ng GR Supra ni Senna sa unahan. Dahil sa biglaang sadyang dikit na ito, bahagyang nawala ng balanse ang kotse ni Senna. Magkatabi at dikit ang pumasok ang Aston Martin ni Emma at ang GR Supra ni Senna sa hydroplaneng section habang patuloy ang kanilang agresibong labanan sa basang kalsada. Paglabas nila sa tuyong bahagi ng kalsada, nanatili pa rin silang magkatabi sa track. Kasunod naman nila ang GT86 ni Quinones, habang mabilis ding lumalapit ang Cayman ni Michael mula sa likod. Ngunit ilang sandali lang ay nakabuo agad sina Quinones at Michael ng isang perpektong slipstream formation sa likod niya. Sa loob lamang ng isang iglap, ang rookie na si Senna na matagal nang nangunguna sa buong karera ay tuluyang nalaglag sa labas ng top 3. Para kay Senna, isa itong napakasakit na leksyon sa karera tungkol sa aero battle at slipstreaming dito sa seaside double lane. Habang papasok naman ang iba pang mga sasakyan sa isang 180-degree hairpin, sinabi ni Kazuhiro sa kanyang sarili na ang mismong pagharap niya kay Soatari sa pwestong ito ay patunay na siya ang pinakamalas na driver sa sandaling iyon. Napansin naman ni Soatari na papalapit na sila sa pinakamabagal na bahagi ng buong course ngayon. Nagulat naman si Tinoka nang biglang makitang umatake ang Alpine sa mismong 180-degree hairpin. Sa halip na maghintay ng mas ligtas at malawak na pagkakataon sa unahan, sumabak si Soatari sa isang matinding braking battle at matagumpay na nalampasan si Kazuhiro gamit ang isang napakatalinong maniobra sa kurbada. Samantala, habang matinding sinusundan ni Senna si Michael sa track, napansin niyang kakaiba ang ipinapakitang cornering style ng dating kampyon. Hindi ito tulad ng mga nakasanayan niyang estilo ng mga Japanese racers, na karaniwang nagpepreno ng malakas sa unang bahagi ng kurbada at todo burya na bumibilis sa paglabas nito. Sa halip, pinapanatili lang ni Michael ang pare-parehong mataas na bilis habang gumuguhit ng isang malawak at napakalinis na racing line sa kurbada ng walang palya. Bigla namang naalala ni Senna ang pagkakataong sinundan niya noon ang takbo ni Quinones sa nagdaang Peninsula Race. Noong una, inakala niyang napilitan lang si Quinones na gamitin ang ganoong klaseng cornering style dahil nasira ang second gear ng kanyang pulang GT86 noon. Ngunit ngayon sa kanyang nakikita kay Michael, napagtanto niyang posible palang isa itong karaniwang advanced technique ng mga European racers na sinanay sa mga kilalang racing schools doon. Habang nagpapatuloy ang main race sa track, napansin naman ni Tinoka na tuluyan ng nahati sa dalawang magkaibang grupo ang leading pack ng mga supercar. Dahil sa sitwasyong ito, tinanong niya ang opinyon ni Mr. Sudo kung paano nila dapat bigyang kahulugan ang naging takbo ng karera. Ayon naman kay Sudo, biglang tumaas at bumilis ang pacing ni Emma Green mula nang magsimulang dumikit ng husto sa kanyang likod ang GT86 ni Quinones. Sa katunayan, patuloy pa ring pini-pressure ni Senna si Michael mula sa likuran nito. Dahil sa matinding pressure na ito, napipilitin ang dating kampyon na mag-iwan ng sapat na espasyo sa mga nasa kanyang unahan upang magkaroon siya ng mas maraming opsyon at mabilis na reaksyon sa bawat maniobra sa kalsada. Habang papalapit na ang huling bahagi ng karera, lalo pang umiinit ang labanan ng Godly 15. Sa dami ng driver na may kakayahang manalo at may malalakas na sasakyan, malinaw na magpapatuloy ang matinding bakbakan na ito hanggang sa mismong huling lap, kung saan doon lamang malalaman kung sino ang tunay na magwawagi sa seaside double lane. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!